Mga kailong, ito oh, grabe ang ganda. Ang dami naming nakitang mga magagandang sea creatures, mga lamang dagat nung humupa yung tubig, nung nag-low tide yung dagat. Ang dami namin nakitang ayan, mga nilalang ng dagat, mga sea creatures. O ayan, so sobrang baba, lumabas na yung coral, kita na yung sahig nung dagat. Ayan, yung mga halaman, yung mga tinitiran ng mga maliliit na isda. Oh, eto, kumikibot. Oh, jellyfish. Natrap siya, mga kailong, kasi bumaba yung tubig. Hindi na siya nakapunta dun sa medyo malalim na parte. Ayan, subukan natin siyang ilagay dun sa medyo malalim-lalim. Kunin natin, ilagay pa natin siya dun sa makakalangoy talaga siya. Kasi ang ganda nito, mga kailong. Ang gandang jellyfish nito. Ayan, ayan, malalim-lalim na yung tubig. Makakakilos na siya ng maayos. Ayan oh, ang ganda. Ang ganda na niya oh, ha? Kita na natin yung kabuuan ng jellyfish. Ayan oh. Oh, kitang-kita yung ganda niya. Grabe, ang galing, ang ganda. Meron siyang puti dun sa loob na kumikibot-kibot, sumasabay dun sa motion ng katawan niya. Ayan oh, ang galing. Oh, ang ganda. Kitang-kita natin ngayon yung ganda niya. Ang ganda ng jellyfish. Yan, swerte natin nakakita tayo ng ganyan. Marami pa. Ito pa. Oh, eto. Ngayon lang din ako nakakita nito. Kulay blue na starfish. Wow. Ang ganda. Oh. Matigas siya. Ang ganda ng starfish. Ayan, inangat natin siya. Tinignan natin yung ilalim. Ayan, sumasara yung gitna nung nung mga galamay niya. Isinara niya. Matigas siya o malambot? Pero kapag nakalapag pala sila, bumubuka pala yan, yung mga guhit na yan. Bumubuka yan doon sa ilalim siguro para makakuha siya nung pagkain niya. Ngayon, nung inangat natin, sumara siya. Sumara yung mga guhit na yun nasa ilalim. Okay. Ayan, hayaan na ulit natin siya dyan. Iwan na natin. Ang galing, kulay blue. Kulay blue yung tapos yung texture niya, ang galing, ang gaspang. Hindi siya makinis, hindi siya madulas. Ang gaspang, para siyang laruan, parang rubber. Yung texture nung balat niya, parang rubber. Ang galing. Ayan. Ang ganda. Ang ganda nung, kasi kadalasan na nakikita lang namin na starfish yan, yung ganyan, common na common yan, parang sa halos lahat ng dagat yata kapag nag-low tide may makikita ka mga ganyan, yung mahaba yung galamay na na common na napakanipis na starfish. Ito, kakaiba to yo, parang ang laki, parang bulate, hindi ko alam kung ano to ang haba niya ang haba, hindi ko na rin hinugot, baka mamaya nakabaon dun sa coral, masira yung katawan niya. Tinignan ko na lang, hinipo ko na lang, ganun din, hindi rin siya madulas hindi siya maano. Yung texture naman yung katawan niya parang caterpillar, hindi siya madulas. So ayan yung ano niya, yung ulo, yung bibig. No, hindi na natin hinila, baka mamaya nakabaon dun sa coral, baka maputol yung katawan niya kasi parang napakalambot niya Ang galing ang ganda. Oh. Ayan, hayaan na natin siya. Ito naman, sabi nila sea cucumber daw to. Parang parte daw siya ng species ng mga sea cucumber. Ang lambot niya. Tapos yung katawan niya parang para siyang hairy. Hindi sobrang dulas kasi parang meron siyang yung buhok-buhok. Meron din dito isang klase ng sea cucumber. Ito, sabi nila daw to kinakain daw tong sea cucumber na to. Mahal daw to sa mga restaurant kung marunong ka lang magluto. Raw to, parang kinikilaw ba tawag doon? O hindi ko alam, yung gusto sana namin manguha, maraming ganyan, kaya lang hindi namin alam paano yung proseso nung ginagawa para lutuin niya. Pero napakasarap daw nun, mahal daw yung sea cucumber na yon. Ito, ang galing nakakita ko ng ito, akala ko siya yung ibang species ng crab kasi hairy din yung katawan niya, parang may maliliit na buhok. Ayan. Ang galing. Ang ganda nung, kasi kadalasan na nakikita lang namin na starfish yan, yung ganyan, common na common yan, parang sa halos lahat ng dagat yata kapag nag-low tide may makikita ka mga ganyan, yung mahaba yung galamay na na
Ngayon kinuha ko siya, tinignan ko kung anong klase talaga to. Ngayon pagtingin ko doon sa ilalim niya, crab nga siya. Parang maliit na alimango. Kaya lang napuno lang ng lumot yung kanyang katawan, ayan, napuno lang ng lumot, kaya nag-iba yung itsura niya, parang hairy siya. Ayan, hayaan na natin siya. Yan naman yung bunso niyang kapatid, sobrang liit, wala pa siyang mga buhok-buhok. Tago natin sa at baka mamaya matapakan. Ito kakaiba, ang galing, ganun din ito. Pero sige, sabihin ko na, pero crab din siya eh. Akala ko nung una, akala ko dahon, halaman na gumagalaw. Sabi ko, ang galing Sabi ko, para siyang dahon, para siyang halaman na gumagalaw. Pero crab din po siya. Crab. Ang galing, siguro kaya sila hindi ko malaman kung tinutubuan ba sila ng lumot o camouflage nila yan. Parang sinasadya ba nila na mapunta sa katawan nila para makukumpulage sila, hindi sila makain ng mga kumakain sa kanila. Ito magaling din, ito crab din, ibang klase. Ngayon lang ako nakakita din ito. Ayan, napakaliit, ang ganda, ang cute niya. Ewan ko kung anong klaseng crab to. Yung katawan niya, yung ilalim niya parang coconut crab. Ayun andun yung mga galamay niya nakatago, tapos yung shell niya buo nasa katawan. Pag nasa buhangin siya, akala mo siya hindi mo mapapansin, para siyang bato lang. Tapos siya pala yung ang galing, nagtatago siya. Hindi lulubog niya yung katawan niya doon sa buhangin, so hindi siya visible doon sa mga prey nila. Ayan, doon sa mga maaaring humanting kumain sa kanila. Ang galing, ang cute ng crab. Ang liti. Ewan ko kung ganito lang to kaliliit o kung may mga malalaki pa nito. Bumabaon sila. Binabaon nila yung ang cute ng itsura niya. Hindi mo siya mapapansin. Kala mo bato lang siya. Nakita ko lang kanila, lumulubog kasi yan. Ayan, lulubog siya. Bye-bye. Ang galing, no? Tapos marami din dito, mga kailong, yung common na mga hermit. Ayan. Dati nung bata ako, dami mga nagtitinda ng ganito sa Manila pero ngayon wala na akong nakikita. Ayan, ang ganda ng mga shell, ibang klase siya. Hermit crab. Ayan. May mga shell. Marami. Yan, nagkalat lang dito, ang dami. May mga bata na nangunguha. Pero syempre, yung sa atin, yung tinignan natin, ibinabalik natin ito sa dagat. Kasi hindi rin naman sila mabubuhay kung sakaling kukunin natin. Alagaan natin kasi salt water yung nila kung alagaan mo sila, lalagyan natin sila tubig na wasa o tubig hindi rin sila mabubuhay. Yan, gusto ko makita yung mga isda, kaso syempre pag nag-low tide wala tayong makikita na malalaking isda talagang maliliit na lang yung matiter. Ayan, kahit pa paano may nakita tayong mga isda, kaya lang sobrang liliit kasi nga low tide. Tsaka syempre ang hirap talaga maghanap ng isda kasi maiilap, matutulin talaga yung mga isda. Yan yung nakita lang natin na mga isda, pero meron akong gustong isda na talagang hinahanap kapag nag-low tide. Yung mga isda na nagsisiksik dyan sa mga bato, kasi ang cute niyan kuya, makikita nyo sa personal, parang merong kamay yung sa may bandang nila, gills ba tawag doon, yung sa may panglangoy nila, parang meron silang kamay. Ayan, sinundan ko, ang galing, sobrang ilap nito, pero pinagbigyan pa rin niya ako na makita ko siya. Dahan-dahanin lang natin para wag niya tayong biguin, magpakita lang siya. Ayan, kasi sobrang bilis niya sobrang ilap na isda, ganda niya siguro, ewan ko, baka mamaya pag walang tao dyan, baka sila yung nakakasampa sa mga bato, nakakahinga sa hangin, tapos pupunta ulit sa tubig. Ayun siya. Ayun, ang ganda. Ayan, pinagbigyan niya ako na makita ko siya. Aalis na yan. Okay, thank you. Yan, napakadami pa namin na nakita na mga sea creatures, species dyan sa dalampasigan ng dagat na to. Ayan,
Nag-enjoy kami, sobrang nag-enjoy kami ng pagtingin ng mga hayop dyan sa Dalampasigan. Ang ganda. Ang ganda talaga ng nature. Amazing. Galing.